Traditionally, men were seen as providers and women as caretakers. Sons were encouraged to pursue education, while daughters were prepared for marriage and homemaking. Anak, tulungan mo ako dito sa kusina. Pauwi na ang tatay mo. Kailangan matuto kang magluto. Kasi ang isang babae dapat marunong mag-alaga ng tahanan. Oh, nakauwi ka na pala. Handa na ang hapunan. Sigurado pagod ka sa trabaho. Ay, oo. Ang haba ng oras sa opisina at ang daming ginawa. Kamusta ang araw niyo? Okay lang naman. Salamat, Jay. Napakasipag mong magtrabaho para matustusan kami. Ngayon, magpahinga ka na at kumain. Pero ma, gusto ko rin naman magtrabaho. Hindi ba pwede magtrabaho ang isang babae? Anak, ang pinakamahalagang tungkulin ng isang babae ay alagaan ang kanyang pamilya at tahanan. Ngayon, ang tatay mo ang nagtatrabaho sa atin para matustusan tayo. Tsaka ako naman ang nag-aasikaso sa lahat dito sa bahay. Balang araw, magiging asawa at ina ka na rin. Ang asawa mo ang magtataguyod at pagbibigay ng pera. At ikaw naman ang mag-aalaga sa iyong tahanan at inyong anak. Ganon ang kinaguluhan natin sa kultura. In India, gender is not a simple binary. There is a community, neither strictly male nor female, who have been part of the culture for centuries, known as the Hijras. They are officially recognized as the third gender in India and has a rich history. Muraya, hindi kita masyado maintindihan. Bakit hindi ka rin ako pakilala bilang isang babae? Bakit hijab ka? Hindi ito ganito kasimple. Ipinanganak akong may katawang lalaki, ngunit hindi ko maramdaman na isa akong lalaki. Sa ating kultura, ang mga hijra ay kinikilala bilang pangatlong kasarian. Hindi ito babae at hindi rin ito lalaki, ngunit ito ang pagkatao ko. Ito ang aking identity. Kung ganun pala, yung pagiging hijra hindi lang tungkol sa pananamit. Hindi. Ito ay patungkol sa kung sino ako sa loob. Hindi ito patungkol sa anumang standard ng mundo. Marami kaming nandito at marami rin kagaya ko na ganito ang nararamdaman. May mga lugar kami sa lipunan, kahit madalas hindi kami maintindihan. Ano ba, hindi ko alam yun siguro. Nahihirap ako na hindi ka namin naiintindihan. Oo, minsan, pero may komunidad ako na nagmamahal at sumusuporta sa akin. Hindi man maintindihan ng mundo, ngunit nagagawa ko suporta ng aking sarili. Marami ako natutunan sa iyo ngayon, Muraya, at hindi ko iyon makakalimutan. Maraming salamat na in-explain mo ito ng maayos sa akin.